Okay po mga kahabi, ang pag-uusapan natin ngayon ay natapos na ang ating Olen Aviary. Okay po, so nakapagpagawa na rin po tayo ng istante or rack para sa ating mga cages at para sa ating mga bagong breeder na Indian ringneck. So ito po yung ating pag-uusapan sa video nito. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome to Olen Aviary at iba pa. So ito po yung pag-uusapan natin patungkol sa tapos na ang ating project na Olen Aviary at ready na natin ilagay ang ating mga bagong breeder. Okay po? Ito ang pinagawa nating rack o yung istante o yung patungan ng cages natin. Hope you like this video. Tara, panoorin natin ang ating Olen Aviary project. Let's go, let's go! Yes po, mga kahabi. So ito po yung ating project na Olen Aviary. So ito po yung materyales na ating gagamitin para sa istante o yung rack para sa ating mga cages. So nagpagawa po tayo para sa ating mga istante. So ang materyales na gamit natin is 1 by 2. Yan po ang sukat ng yan po yung sizes ng ating tubular na gamit. So salamat sa iyo kahabi Norman sa paggawa. At taga Piudoran po siya, Bicol po, sa probinsya ng Albay. So kung malapit po kayo sa Piudoran ay pwede nyo pong kontakin si kahabi Norman. Siya po ay isang welder at gumagawa po ng mga ganitong klase or uri ng mga fabrication, steel fabrication na kanyang project or kanyang skill or kanyang talent. So nagpagawa po tayo sa kanya ng istante or patungan ng ating cages na 2 by 2 by 4. So sa isang layer po doon sa kasya ng ating aviary ay tatlong layer po, tatlong cages po sa isang layer. So yun po yung ating magagawa doon sa sukat ng ating aviary. So ayun po, yun ang kanyang sinusukat ngayon na si kahabi para sa ating mailagay ng tama at husto ang ating aviary at ating cages. So kailangan tugma ang sukat at ang ating nest box po ay ang sukat nito ay 12 inches by 12 inches by 18 inches naman po yung taas. Ito po ay ating naabil kay kahabi Delmar Serba. So sa previous video ko ay siya po yung ating na-feature sa ating channel, sa ating vlog regarding po kung saan tayo naka-avail ng nest box. So ngayon po nung naka-avail na tayo ng nest box ay pagagawa naman natin ng rack or yung istante na papatungan. So sa taas po ng ating ceiling ay tatlong layer po ang kakasya. So 3 na isang layer at tatlong layer po, so 9 cages po ang kakasya dito sa isang side ng ating aviary. Ito po, ito ang ating ang ilalagay po natin dito ay Indian ringneck parakeet o yung tinatawag nila na sa scientific name na Psittacula cremerii. Okay po, so yung ating nest ng ating cages naman po ay na-avail naman natin ito kay Tita Nix na taga Daraga at meron din po siyang outlet or store sa Naga. Doon po natin ito na-avail.
So pwede rin po kayong magpa-customize or pwede rin po kayong umorder any sizes, any gauge of wire na para sa ating cages ay pwede nilang ma-fabricate. So ito na po yung ating ongoing na istante. So salamat sa iyo Kahabi Norman dahil napakaganda ng kanyang pagkagawa, pulido at maganda ang kinalabasan ng project natin. So sa ngayon mga kahabi, kung gusto nyo magpagawa ay pwede nito maging reference sa inyong aviary kung gusto nyo ng ganitong style ng rack or istante na pagpapatungan ng ating mga cages. So yung cages ko ay hindi siya nakapix, so pwede siyang alisin dito sa ating rack. So kung kailangan natin siyang ayusin or i-maintenance yung ating cages ay pwede natin siyang hugutin. So mayroon lang siyang mga allowances para sa ating gap between cages and itong ating istante. So mga kahabi, kung nagustuhan itong video na to ay humingi ako ng favor na pakisubscribe naman po yung ating YouTube channel Olen Aviary at iba pa. So ito po yung ating pangatlong aviary na sa ating dito lang sa ating backyard. So ngayon malapit nang matapos na yun, na ilagay na nila yung third layer para sa ating istante. So excited na ako na makita, masilayan itong outcome ng ating paggawa ng ating kahabi. So itong sa kabilang side ay wala pa tayong plano rito dahil medyo mababa yung ceiling. Siguro hindi kakayanin ng tatlong layer, siguro mga dalawa lang or isa lang dahil medyo mababa. So ganun pa man, dito lang muna tayo mag-focus sa 9 cages para sa ating mga breeder. So dito natin ililipat yung ating mga Indian ringneck na naka-colony breeding. Ito po yung ating colony breeding na breeder ng mga Indian ringneck. So territorial sila. So kailangan natin i-separate. Hindi pala maganda pag breeder na naka-colony sila, mga kahabi, at nag-aaway sila na mga territorial. So ililipat natin ito sa likod na kanya-kanya silang cages na 2 by 2 by 4. So meron tayo dito 2 pairs na back-to-back green at yung isa ay lutino at saka green. So yan, mga normal mutation po dahil tayo po ay nagsisimula pa lamang sa ating hobby, sa ating nakakahiligan patungkol sa pag-aalaga ng Indian ringneck o yung Psittacula cremerie. Ito yung non-CITES. Ito yung ating pakain sa kanila, mga binabad na concentrate. Ito naman yung ating panibagong breeder, future breeder pa dahil ito yung mga young pa. Ito yung blue tortoise. Ito ay na-avail natin kay Kahabi Jomar ng taga Batangas naman. So ito yung mga around 8 months pa. So ilalagay muna natin sila sa flight cage. Saka meron tayong mga green na paanak ng ating green na Indian ringneck. Itong albino at gray pallid naman ay na-avail natin ito kay Aina Barcelon, Aina Duana Barcelon ng Sorsogon. So isa siya sa wildlife farm permit holder ng taga Sorsogon. So na-avail natin sa kanya ito. So isa po ito sa ating magiging breeder
So hopefully this season ay makapag-produce na sila ng panibagong progenies dito sa ating aviary. So ito po yung ating mga young na green na palabas natin. Ito yung mga progenies naman ng ating green at saka green at lutino. So meron tayo dito 6 pieces na green na mga young pa. So papamaturin muna natin to at ito yung magiging future breeder natin. So maganda ito mga kahabi, kung may ibon tayo sa ating bahay ay nakakapag-alis ito ng stress, nakakapagbigay ng kasiyahan sa atin bilang nahihilig sa pag-iibon. So ito po yung ating topic ngayon ay regarding naman sa ating aviary na ating pinagagawa. So dahil itong pangatlo nating aviary ay para sa ating mga breeder aviary ang ilalagay natin dito. So puro breeder naman ang ating ilalagay dito. So meron tayong kakasya dito ay 9 cages na 2x2x4 with nest box. So bawat isang cages ay isang pair ang ating ilalagay. So maganda na ang outcome at maganda ang pinalalabasan ng ating project. So dahan-dahan lang dahil sa ating nakakahiligan ay dapat bigyan natin ito ng panahon, bigyan natin ng oras at higit sa lahat pondo. Dahil sa pag ganitong mga larangan na pinasok natin ay hindi ito biro, kailangan ito ng budget. Dahil alam naman natin na ang presyo ng Indian ringneck ay naglalaro. Medyo depende pa sa mutation. May mga mutation na halos sa presyo na ng motor. So ito na mga kahabi, natapos na yung paggawa ng ating istante at sinukat na ng ating cages. So saktong-sakto lang ang ating cages doon sa ating rack. So susunod naman na ilalagay natin yung nest box. So iba yan sa Sorsogon. So ngayon, pag nasukat na nila at ready na, ipupulwid na nila yan. At ang next step naman ay pipinturahan ng primer. Dahil mas maganda ang tubular kung ito ay may pintura para hindi agad kakalawangin. So habang pinipinturahan ng primer gray, ay naglalagay naman si kahabi ng nest box. So yung pagpapakapit natin sa ating nest box ay gumamit tayo ng bolt and nut at washer. So yun ang pagpapakapit natin doon sa nest box at saka sa cages. Gumamit tayo ng bolt and nut na 8mm at saka washer. So maganda at matibay at hindi kayang sirain ng ating mga alagang Indian ringneck. Okay po. So hope nagustuhan itong video sharing ng ating project. Baka gusto nyo makakuha ng idea regarding po sa paggawa ng aviary, paggawa ng istante, paggawa ng cages at nest box. So ayan na po, nakagawa na si ating kahabi at meron tayong naabil na 6 nest box na ating may papagawa sa ngayon. So sa taas ay wala mo ng nest box. So pwede natin siyang gamitin mo ng flight cage. So ayan mga kahabi, tinatanggal na ni kahabi Norman yung pagdadaanan ng ating ibon para doon dito natin ilagay yung nest box dito sa side na to. So lahat ng nest box natin ay nasa right side kung naka-facing tayo sa cages. Yan. So sabi ko kay kahabi na medyo linisin lang ang napag-grinderan para hindi masugatan ang ating mga ibon pag
dadaan dyan sa butas. So safe naman at maganda yung kanyang pulido, ang kanyang pag-grind at hindi masusugatan ang ating mga ibon, para kung sakaling pumasok na sa nest box ay safe naman siya at hindi masusugatan ang ating mga ibon. So maraming po salamat sa iyo, Kahabi, sa magandang paggawa. So actually, Kahabi, gusto ko rin i-share sa inyo ang na naging labor ng kanyang singil sa kanyang paggawa rito ay nagkasundo po kami sa 4K o 4,000 pesos sa paggawa ng istante at pagka-include na rin po yung paglalagay ng nest box dito sa ating cages. So not bad na at nakatulong din tayo sa kanya dahil taga Piuduran siya at tayo ay taga Barangay Maunan. Medyo kung babiyahin mo yan, medyo 45 minutes o 30 to 45 minutes mula sa baryo na sa barangay namin hanggang doon sa lugar niya. So not bad na rin nagkasundo kami sa 4,000 pesos sa kanyang labor. So yung materialis po ay ang nagamit natin na tubular na 1x2 ay around 13 pieces dyan po sa ating project at 1 kilo na welding rod, 3 piraso na cutting disc at saka 1 grinding disc. Tapos bolt and nut para sa ating nest box. Yung bolt and nut natin ay 4 pieces ang ating pinagamit bawat isang nest box. Tapos pinalagyan natin ng washer both side, sa loob at sa labas, para maganda yung kapit ng ating nest box doon sa ating cages. So ayan na po, na-set up na po yung ating cages and nest box. So ang ganda, ready na ang ating Olen Aviary para sa ating mga breeder. So ready na ito sa 6 pairs dahil 6 nest box po yung ating na-avail. So 6 breeders po ang ating mailalagay dito sa site na to. So yung available breeder natin ay 3 pa lang. So hopefully makapag-prepare pa tayo para sa next breeder natin na ma-avail at mailalagay natin dito sa ating Olen Aviary. Okay po. So maraming po salamat sa inyong suporta, mga Kahabi, at sa inyong pag-subscribe. At kung nais yung makapagpatuloy sa panunod nito, ay pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong video na ating i-upload regarding po sa buhay mag-iibon. Okay po, mga Kahabi, hope na gusto nyo yung video na to. So ayan po, at nailagay na yung ating mga cages with nest box. So ready na. At ito pa yung ibang cages ay pinapasok pa para ma-complete full set na ang ating mga cages with nest box. So nailagay na yung 4. So 2 cages na lang para ma-complete na yung ating nest box in cages para sa ating Olen Aviary. Ito po, mga Kahabi, maraming po salamat at shoutout po sa inyo, mga Kahabi, sa patuloy na sumusuporta sa ating munting channel Olen Aviary. Sa mga silent viewers dyan at saka kina Papa Jones, Felipe Gapate, Taiko Roger, maraming po salamat sa inyong patuloy na suporta. Kay Miko Salmenaro,
maraming po salamat, at sa mga hindi ko nabanggit at hindi ko naalala ay shoutout po sa inyo mga kahabi. So ito po, at kay Sir Jomar ng Batangas, shoutout po sa iyo sa ating pet transport, si kahabi Marvin Vicente. So kung gusto niyo po magpa-transport sa kanya ay kontakin niyo lang po si Marvin Vicente. Okay po mga kahabi, maraming po salamat. Ito ang ating Olen Aviary at iba pa. So okay po mga kahabi, kung nagustuhan yung video na to ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Maraming po salamat. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching. Ano yung tabi?